po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa Almusalang Marinero. Dahil po sa nangyayari ngayon, syempre hindi po kami pwede magsama-sama to respect din po yung ng presidente na dapat magkaroon tayo ng enhanced quarantine. So, through video chat, through Skype, powered by Skype, magkakasama-sama po tayo ngayon. Kaya feel free po to post your questions or your comments sa ating Facebook Live. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Chief Gascon. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kasama sa Almusalang Marinero. Kahit hindi almusal ngayon, magandang araw sa inyo, lalo na sa mga tagapanood natin. Good afternoon. Hello, Captain Edgardo Flores. Yes, magandang hapon po sa lahat at I hope na we can overcome this problema. But anyway, still magandang hapon at magandang araw sa mga nanonood. Captain Bert Sabay. Yes, magandang araw sa inyong lahat at magandang umaga pa rin, lalo na sa mga kaibigan natin sa Europe, nag-uumaga pa lang. So good Almusalang Marinero. At saka si Engineer Ramirez po, Papa. Buongiorno, magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan dito sa Almusalang Marinero na naman. Na imbaga bigat na kayo amin dito kakabsat kung Ilocano. Maya paabaki kayo ngan King Pampanga. Mayong buntag sa ako mga kaisunan sa Sugbo. Maayong aga sa mga akon kasi manwa sa Iloilo. Apaw! Kasangkayan halete. Maupay nga aga. Kung may hermanos alien na Sambuanga, Buenos Aires, ha mga manghut pasug. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wow! So covered natin yung different dialects. Nalito si Skype ngayon mag-caption sa atin. At may special guest tayo ngayon, ang CEO ng CF Sharp na si Miguel Rocha. Hello everybody, good morning. Hello, good morning Miguel. Good morning, Miguel. Good morning, Miguel. Ngayon, sa nangyayari po ngayon na quarantine, syempre yung mga seafarers natin, medyo kinakabahan sila. Sa nakikita ninyo po, ano po yung pwede nating assurance na halimbawa kasi yung mga concerns nila, yung number one, syempre yung mga on-board, yung allotment nila, kung paano daw po yun. Ang tungkol dyan sa allotment, palagay ko walang problema yon kasi ang banking system naman ngayon ay parang kumbaga darating na lang sa mga account nila. Walang problema yan. Ang malaking problema sa ngayon ay yung crew change. Yung crew change ngayon dahil karamihan ng mga bansa ngayon, alam natin, mayroon na sila yung tinatawag ng coronavirus. Kaya hindi nagpapa-sign off ngayon ang karamihang kumpanya. Hindi rin sila nagpapa-sign on. So, both way. Sign on at sign off until April 14. Yun yung nangyayari ngayon sa Manning. So, in the same manner, yung mga nandun sa barko na mag-i-expire, ulitin ko, mag-i-expire yung dokumento nila. Ang Marina, sa bago nilang advisory ngayon, i-extend nila automatic ng 2 months. Whatever document na mag-expire sa mga marino abordo, automatic extended ng 2 months. Iyon yung maliwanag na sinasabi sa advisory. Kaya walang problema sa mga marino na hindi makakauwi pagdating sa mga papilis nila. Sa allotment, wala rin problema. Kayo po, Cap Flores. Well, sa amin kasi wala talaga namang problema pagdating doon sa allotment. Allotment is always to be sent yung sinasabing 80%. Pero ang problema ngayon namin, katulad yan, today, sana may paalis ako ng alas 6.
okay na lahat. Tapos bigla nag-advise yung agent sa Vietnam, cancel na raw kasi hindi na raw sila tatanggap ng mga Pilipino, crew changes. Ang sa atin naman kasi, pwede naman tayo magpaalis. Ang problema lang, yung bansa na pupuntahan ng mga marino natin pag nag-lockdown, hindi na nila pinapayagan. Marami na ngayon. Like, meron kami one time sa Panama, cancel. Dito sa Singapore, cancel. So, almost all na, siguro mga 85%, meron ng lockdown. Kaya, at ang masakit, I think na meron sa akin, nakita ko yung isang, ng CNN na Philippines, by March 20, wala na talagang lalabas ng international flight. Yun ang pinaka mahirap para sa mga Diyos. Kasi yung mga nasa onboard naman, halos yung iba ayaw na rin muna ng umuwi at natatakot din bumiyahe. Ngayon, yung ang problema, yung nandito sa Pilipinas na walang kita. So sana ang OWA na meron namang pondo diyan, sana mabigyan ng konting tulong yung mga marino kasi laki naman ang pondo natin sa OWA. So ano po ngayon, Kap, yung isa pa po nilang kinakatakot is how about yung next contract? Will there be different contracts pagkatapos nitong virus na to? Syempre ang gusto nila assurance na they can have a job pa to look forward to after this virus. Yeah, okay naman yun. Yung sa trabaho, definitely they will have. Yung pagdating sa trabaho nila, definitely they will be rehired as long as wala naman silang problema nung COVID-19. Kasi yung mga normal na kunyari, nanggaling ka doon sa may mga restrictions, pagdating mo naman dito, pinagpo 14 days ka rin na, kumbaga, self-quarantine mo sa bahay nyo, tapos saka ka lang mag-report sa office. Kayo po, Chief? Wala rin problema yan dahil ang ehemplo niyan na binibigyan nila ng garantiya ng employment. Alam ninyo yung Diamond Princess na napauwi halos lahat ang crew. Ginagarantiyan naman ng manning nila ang magsaysay na sila binibigyan nila ng assurance ng employment. In the same manner, sa amin din, ganun din. Wala namang kinalaman yung performance nila dito sa COVID-19. Sigurado na pagka naglaylo lang itong sitwasyon na ito at mag-resume sa normal, magiging normal naman lahat na ngayon ang takbo ng manning, lahat na sektor. Magiging normal na lahat. How about you, Miguel? What can you say about your people, CF Sharp? Well, it's difficult to have a crystal ball in a case that is unprecedented like this, but the current mode of keeping the crew on board and minimizing repats means that there will eventually require relief. So we'll have to see what happens once the quarantine is lifted. I imagine that there would have to be a gush of rejoiners to relieve the crew, who are some cases going to have to extend their contracts beyond the term that they signed. So I imagine that this is something that we will get through, and on the other side is going to be a return to some sort of standard operation. Okay po. So, pag-usapan naman natin, nawawala si Captain Sabay. Cap? Yes, I'm here. Mahina lang signal ko. Okay po. Kasi nagulat ako, nag-change outfit kayo, biglang nakataksido kayo. Oo nga, dahil yung na-off ko yung camera dahil umihina ang signal. So ngayon po, pag-usapan natin kung ano ang naging, kasi parang nagulat ako na may lumabas na news na meron, na iba na ang nakalagay na sa head ng Marina. Papa? I believe. Iba na po yung pangalan na Yes, iba na ang head ng Marina ngayon. Yeah, Robert Impedrat. Opo. Pwede niyo po bang ulitin yung pangalan niya? Robert Impedrat. O galing din sa Navy. Empedrad. Impedrat.
Ano po ba ang ni Sir? Ano po siya? Galing sa Navy? Galing din sa Navy. To butt in, Opo. si Vice Admiral Robert A. Empedrad, siya yung bagong retire ng Flag Officer in Command sa Philippine Navy. At nag-take over siya. Hindi natin alam kung kailan, pero itong una niyang pinirmahan na Marina Advisory ay naka-date ng March 17, 2020. March 17, itong advisory na unang pinirmahan niya. Ano po ba ang alam natin sa ating bagong Marina Head? Aside from galing po siya sa Navy. Lahat, Ariel, lahat medyo puzzle. Hindi natin masyado siyang kilala. Although, I hope you can do some changes kasi ewan ko kung anong magiging resulta ng EMSA audit. Depends on them. Kung paano naman natin haharapin ang panibagong administrator. Opo, hindi po ba yun affect dun sa EMSA audit? Maka-apekto kasi syempre bago na naman siya and I think sabi nila by November daw ulit i-announce yung verdict, so baka it's not enough for him to do such changes in a short matter of time. Ang inaasahan sana natin ay whatever be the outcome ng EMSA audit ngayon, sana ipaalam din nila agad-agad sa publiko kasi nung mga nakaraan audit ay itinatago nila, hindi sinasabi. Sasabihin na lang nila yung last minute na nandyan na naman yung nag-audit. Ang pagkakaalam ko, itong audit na ito yung pinakahuling audit na nila. Ibig sabihin, whatever be the result of their audit, that will be the final outcome. So, for better or for worse, hindi natin alam kung ano ang naging outcome. Siyempre, yung nag-attend ng closing meeting nila, at least may idea na sila kung anong findings ang nakita ng mga auditor. Ang ginagawa na lang nila, antayin na lang nila in writing yung resulta ng audit. And from there, aywan ko kung bibigyan pa tayo ng pagkakataon para i-rectify whatever non-compliance na resulta ng audit. Hindi natin alam yon. Ang protocol ay manggagaling doon sa taas na yan. Captain Sabay, nandiyan pa po kayo? Yes, I'm here. I'm listening. Yep, mahirap i-preempt yung official findings ng EMSA ngayon. Dahil nga, as mentioned, this was not disclosed publicly at mukhang it was a short meeting between the authorities and the auditors. At whatever findings, I think the report will come November. So, hindi naman tayo pwedeng mag-speculate at manghula. But life must go on. We must move on. And as long as we are sticking to the quality standard systems, according to the letter and spirit of this TCW, we should not worry. Now, if we feel or we think that we are not aligned with this TCW, we have the opportunities now to realign, institute some bold moves para mag-align na tayo sa TCW, EMSA or not EMSA. I think it is incumbent now upon the administration of the Philippines to do something real, real bold, a brave move na ma-align tayo sa TCW. Sa akin naman, ang masasabi ko sa bagay na to ay sureball ako
na mas marami pa ang ating deficiencies ngayon kaysa deficiencies noong 2016, no? Noong panahon ni Al Amaro. Noong panahon ni Mejia, meron tayong 17. Sa panahon ni Chief Engineer Marcel Amaro, meron tayong 35 deficiencies. Ngayon, meron tayong sureball na 42. At ang 19 dyan ay nanggagaling mismo sa Marina. 15, yung sa Maritime Training and Education. Basta lahat-lahat 42 ka deficiencies yan. At yan, hindi natin dapat ipagtataka sapagkat wala naman tayong ginawang pagbabago. Puro tayo papuki, puro tayo salita na sureball na tayo na malulusutan natin. Kailan ba natin nalusutan ang EMSA assessment? Noong 2013, nagkaroon na lang tayo ng 3 minor deficiencies. Pero dahil puro lang bunganga, puro lang pagyayabang ang ginagawa ng ating administration, ito na ang outcome ngayon. That is very, very disturbing kasi if that's from 17 to doubled, hindi ba dapat the deficiencies should be less? Since we've already been given guidance on what we have to correct? Well, less yan. Kung mayroong ginagawa, paano maging less? Wala namang ginagawa. Ako, opinion ko lang, kasi kung talagang serious yung audit na yan at sinasabi nila na marami tayong deficiency, we should have been on board their ship. Kasi nako-compromise ngayon ang safety of life at sea, in environmental protection, of course, not to mention yung investment ng mga owners. Kung talagang hindi tayo sa dami ng deficiency na yon, so meaning incompetent ang mga Pilipino doon sa mga trainings and education nila. So why we are still on board on their ship? So pwede ba ang mangyayari doon pag may naging aksidente, pwede natin sila sisihin kasi alam nyo na palang ganun kami, bakit kina-hire nyo pa rin kami? Ganito yan, Kap, no? We know very well na noong mga nakaraang taon, lalo na nung unang audit pa lang nila, alam natin na mahirap palitan ng mga Pilipino kasi isipin mo ba naman kung ilang daang libong Pilipino sa barko, no? Nasa barko. Pero dahan-dahan as the years pass since 2006, no, palagi nilang ang layunin naman talaga ng EMSA noong inutusan sila ng European Community na mag-conduct ng assessment dito sa ating bansa ay upang tulungan tayo upang ipakita sa atin na ito yung ating mga pagkukulang at upang maiwasto natin. Ngunit all through the years, ang inaasahan nila na sana nagbago tayo, sana may ginawa tayong pagbabago, wala namang nangyayari. Kaya ngayon gumagawa na rin ang European Community ng paraan para siguro mabigyan na rin ng leksyon itong Pilipinas. Okay po. So, balik tayo dun sa EMSA. Nabasa ko po kasi Captain Flores yung article na lumabas sa dyaryo na interview sa inyo. Meron po kayong feelings tungkol sa EMSA? Pwede po ba ninyong anuhan? Yeah, kasi yung feeling ko kasi sa EMSA, we have already passed yung mga requirements natin sa IMO. Kasi ang nag-ano sa atin is IMO. Of course, EMSA is just a part. Kasi unang-una nga, katulad nung lagi kong nakikita at na-research sa rin ako, yung ibang other Asian countries, wala namang problema pagdating sa edukasyon. Kasi nga, as yung Article 3 na sinasabi nga na yung sa seagoing convention shall apply to seagoing seafarers. In Article 9, the convention shall not prevent ang administration na i-retain o
adapt yung kanilang educational at saka training arrangement. Approved educational and training arrangement. So, yun ang parang nakikita ko na pwede naman sana natin i-verify. Pero of course, ano na raw natin sa EMSA yun, nando lang, may narinig nila kung mga opinion na wala na kasi tayong magagawa kasi nga pinapasok na natin yung EMSA sa school. Kasi sa other countries, they don't go to the school. Unang-una yung ano natin is BS. Yung dala-dala nila is technical vocational. So kung may papasok sana yung kaya sa inaano nila Captain Sabay, mas maganda yun dahil yung technical vocational talaga. Kumbaga hindi na tayo problema sa EMSA dahil parehong standard. Kasi pag nag-audit ka ng different standard, as an auditor naman siguro ako, hindi mo po pwedeng gawin yun kasi yung basis mo, technical vocational, yung bino-audit BS. So, napakalayo. Kap, ano po masasabi ninyo? Ang masasabi ko rito, no, we are being audited by EMSA against number 1 is TCW, number 2 quality standard systems, at of course papasok dito yung maritime education and training as approved by the administration. So ang nakikita ko ngayon, ang mga findings ever since, hindi lang TCW ang reference, but also ang sarili nating mga rules and regulations and policies. So, sa quality system kasi, you write what you do and you do what you write. So, whatever is written in our policies, rules and regulations, so whatever standards na meron tayo, i-audit tayo against that. And yung standards natin, ating systems, quality systems, rules and regulations, i-ensure naman auditor na nagko-comply sa TCW. So it now appears and it's very clear na may mga deficiencies tayo against TCW and against our own quality standard system. Marami tayong mga issues sa ating mga patakaran na dapat ma-realign. So lahat ng opportunities, I think, were already provided to us. The first cycle ng audit was in 2006 and 2020 na ngayon, so that's 14 years already. So we were given I think more than enough time to realign our system, and it's actually up to us. It's up to the Philippine administration. And yun lang, kailangan i-ensure ng Philippine administration na what it is doing is in compliance with this TCW. So it's just an unfortunate na mga patakaran natin medyo fragmented at kahit nasa education and training lang, 3 agencies na ang involved. We have DepEd, we have TESDA, and we have the CHED. And on top of that, we have the administration who is supposed to set the standards, and that's Marina. Kap, masabi ko lang, no? Kap, masabi ko lang. Binigyan tayo, we are given ample time, no? To rectify our deficiencies. Pero ngayon lang, bago pumunta sila sa hall, ay subol ako na doon pa lang grabe ang kapatpakan. Alam natin na yung kanilang curriculum doon wala, hindi na align. Alam natin kung wala silang simulator, alam natin na kulang sila sa equipment, alam natin yung kanilang instructors ay talagang kulang. Sobra. Yun pa naman ang pinuntahan. O di, yari na agad tayo. Kung ang tinutukoy mo paring Nelson is yung audit ngayon, I think hintayin natin yung results. Although we have a feeling of the whatever results there might be, as long as hindi official, I think it will be
difficult to speculate at mag-create ng undue apprehensions at this time. At this time. Hindi, kasi, masabi natin na undue apprehension kung alam natin na itong ating pamahalaan, kung alam natin na ang Marina at SHED may ginagawa, pero alam natin na wala silang ginawa at ang mga pinuntahan pang eskwelahan ay mga school bukol. O di, yari na. What do we expect? Okay, Miguel has something to say daw. Yeah, hi everybody. I just want to offer two perspectives here. The first one I offer is that of the ship owner, who, because of the ongoing scrutiny placed on our system by the EMSA investigation, have done a lot to erode the confidence in the Philippine market. In other words, the danger here is that the EMSA Commission does have the ability to make recommendations no longer to recognize the certifications and licenses from the Philippines, which means that as a ship owner, my focus is going to be on finding alternative sources, because if supply chain in one area suddenly gets cut, I would have to make some plans and have plan B and C in place. So maybe this is one of the reasons why we have seen drastic decline in deployments of Filipino seafarers over the recent years. My second perspective is one of a manning agency, where part of my business model is to convince ship owners to continue to and perhaps start to employ Filipinos. And I have to say that this type of ongoing investigation, as you said, for the last 14 years, is just terrible PR for the Filipino seafaring industry. It's just a terrible, terrible, terrible PR, regardless of what is being come of it, regardless of how we are coping with the requirements of EMSA, how we are trying to realign our organization. Just having this constant cloud over our industry here is just poor PR, plain and simple. So those are my two perspectives. Chiefs. Along that line, on what Miguel said, it is true. There was a big decline on Filipino seafarers. Over the years, it was mentioned before by Engineer Ramirez, something like 110,000 decline. So, only Marina and SHED themselves knows the problem when they have that closing meeting on the 13th or 12th, I should say. They closed the meeting one day earlier because they are afraid of the declaration of the enhanced community, what do you call that? Quarantine, yeah. Or in short, we are now calling it lockdown, no? But it is not totally lockdown. Now, they themselves knows what is the problem. So perhaps they could initiate the changes now, as early as possible. The changes that was found during the audit. That's the only thing that we can do. And we cannot even preempt what was the result. We cannot discuss in front of this viewer what was the result, because we are not aware. We don't know what was the result. Yeah, I think that's one of the reason bakit po tayo nagka-lublub-lublub kasi all around Marina, nothing against these people. I think I do not have anything against them. But most of them, hindi nga nakapag-training eh.
Di nga sila nag-training tapos magpapa-implement sila ng mga training programs, kung ano-ano yung mga inspections. Them themselves, they do not even take training at all. So what can you expect? What quality they can bring to the industry? Kung gano'n. Nothing against them too, nothing against them. This is the reality. Kunyari, yung mga hindi nakapag-baro na hindi naman talaga nag-aaral ng maritime education, then we'll go to the training centers, to the schools and everything, and they do their inspection. It's a disaster. I think so. Papa. Yeah, what do we expect? Palagi ko nang paulit-ulit na sinasabi ko, wala naman talaga tayong ginawang pagbabago. So ano ang asahan natin? Na magmula kay Dr. Mejia na 17 ang deficiencies, kay Amaro ay 25, and then after that, 42. Ngayon, lalong mas malala pa kasi ang mga pinuntahan nilang mga maritime schools ay mga school bukol. Meron ba? Yan, klaro yan. Ano ba ang plan natin if ever? Kasi how many times ba tayo bibigyan ng EMSA ng chance? Kasi parang medyo madami na din binigay sa atin na chances. And what should be our next step if ever sabihin ng EMSA na no, you're really not in compliance? Yeah, yung kada bigay sa atin ng chance ng EMSA, I think from 2016 now, it compromises yung safety of life at sea. Imagine from 2006, now it's 2020, hindi pa rin tayo nakaka-comply, and yet we are still on board their ship. So this is amazing. I mean, kung talagang hindi tayo, ba't pinapayagan pa tayong pumunta sa barko nila? Chief? Yung sinabi ni Captain Flores ay parang kumaga in general. Okay. Bakit hanggang ngayon nandun pa rin ang mga Pilipino sa barko nila? Okay. Ang sinasabi nila noon, there are around 45,000 Filipino seafarers on board the EU. 45,000. So, marami yun. Napakarami yun. Oo, ang dami nun. Ang dami nun. Masakit isipin na dahil dito sa EMSA ay may lalong magdi-decline. Sana wag naman. Sana naman yung resulta ay hindi natin masasabi, baka alam na ng mga EU yan eh. Alam na ng EU yan dahil representative nila yung pinadala dito eh. Of course, magre-report ka agad sa kanila yun. I-report ka agad yun. So, ship owners that are affected using the flag, siguro nagkakaroon na rin sila ng plan B, no? Plan D, plan C. Gaya ng sinabi ni Captain Flores. If I am the ship owner under a European Union flag, halimbawa, Greek, si Captain Flores, familiar sa Greek. Well, will I maintain Greek flag to maintain my Filipino crew? Or I will flag out to other flag? That is plan B. But, it's difficult to think of this because ako man, ayaw kong isipin yon. Pero ngayon pa lang, nag-iisip na yung mga ship owner. Dahil alam na nila, sigurado alam na nila yung resulta ng audit. Noong last year, na Lloyd's Manning and Training Crew Conference, no? Crew Connect. May nabanggit na yung mga Norwegian na para daw sa mga Norwegian flag nila, they will be the one to give an assessment. Pag nakapasa sa kanilang assessment, silang magbibigay ng COC. And then, meron na nag-iisip na rin yung mga Panama na since ang pinakamaraming Pilipino, no? Nandoon sa mga Panamanian flag. Nag-iisip na rin yung Panama na bibigyan nila ng assessment. Ang mga Pilipino na gusto sumakay sa barko nila. Ang nakakaya lang dito na Pilipino tayo ang nagbibigay ng assessment sa atin, Panama. Nakakaya.
Now, Hindi ko alam ganito, kung bakit. ganito yan, no? Hindi kaagad napalitan ng EMSA kasi ng European community, yung mga Pilipino sa barko nila, kasi ang dami nga naman, yung 45,000, baby, biruin mo, papalitan mo yan biglaan. Pero over the years, nag-iisip na rin sila, meron na rin silang plan B, meron na rin silang plan C. At sa palagay ko, ito sa panahong ito, nabanggit na nga nila noong sa last Crew Connect conference na they will give the assessment to the Filipino seafarers who would like to be on board their vessels. Ang Grego, palagay ko, nakakasanda rin sila. At ang Panama, alam ko noon pa, nag-prepare na dito for in kaso na mawala tayo sa Pasig. Captain Sabay. Yes, so I think we might be over speculating. I will go back to the two perspectives offered by Miguel. Number one, yung perspective ng ship owners, and then number two, yung perspective ng manning industry. Well, mahalaga ito. On top of that, this boils down to economics and in a way global politics. As you can see, nagde-develop ang Eastern Europe in their maritime education and training. Lumulutang na ang Latvia, Ukraine, Georgia, Croatia, Poland. So these are Eastern blocs who are now producing seafarers. And they are united through the European Union. Kaya, in a way, itong kanilang activities for the last 14 years have given the Philippines really a bad picture in terms of quality. Na tayo, tinutukan natin ang grounds, but hindi natin tinutukan yung the big picture in order to put in place a better strategy na ma-picture yung quality ng Filipino seafarers, ma-picture yung quality ng Philippine administration, ma-picture yung quality ng maritime education and training. And in all of this, merong isang element dito na hindi natin tinatap. And this is the number one perspective offered by Miguel, yung ship owners. In my opinion, the ship owners here are our strongest ally. Our strongest ally in this adversaries natin sa EU. Kung makukuha natin ang sympathy ng ship owners who had been happy in the services of the Filipino seafarers, I think it will make a big difference. So, ito ang recommendation ko. As early as now, I think the Philippine administration should initiate discussions with ship owners, with the global ship owners who are using Filipino seafarers and who will be using Filipino seafarers. Palagay ko, that's now the first move na dapat gawin ng Pilipinas. And ship owners can make things happen. They can register their vessels on flag of their choice na will not be dictated by another flag. Na in this case now, ang influence is coming from EU. So isa yan. Kaya I think and I believe the Philippines should now start talking to the ship owners. Malala natin, we failed in 2006, we failed also in 2010. Pero doon sa 2010, nag-interfere ang Greek ship owners, no? Sa IMO. And then, naglagay sila ng Secretary General sa IMO. Kaya malaki ang influence ng mga Greek ship owners doon sa desisyon nila na mananatili ang mga Pilipino sa European vessels.
yung paggamit ng yung end user, Padre, matagal ko na kasing sinasabi yan. One time before yung kay administration ni Chief Engineer Amaro, sinabi ko na sa kanila yun. And then they believe it, but it's too late. Sabi na, paalis na sila. Yung end user, kailangan talagang laging naka-involve. Kahit sa mga school, kahit yung mga kadeting kinukuha ko, naka-involve kami sa education nila. Meron kaming sinasabi sa kanila na quality na gusto namin. But more on, sa amin kasi, more on, yung smartness ng kadete, yung kung paano siya makakapagsakay niya ng barko, how easy he can adopt yung system sa barko na hindi yung pinag-aralan niya sa school. Kasi yung pinag-aralan niya sa school has nothing to do when he goes on board the ship. Especially now, na ulitin ko, paperless na ngayon, top of the line equipments, and yet we are still teaching them in the old style. Kaya nga, ang owners are more on sa attitude ng kadete. Kasi ako pag nag-interview ako, more on attitude ng kadete. No, parang smartness niya, the way he will, yung magbibigay siya ng reasoning, basta under pressure, yun ang maganda. Kasi pagdating sa barko, siguro pare-pareho naman tayo. It's all practical. Skills ang kailangan natin. I agree. I agree. If only we appreciate what the end users wanted, we could have adapted with our maritime education and training system to satisfy the ship owners. And whatever flag na naka-register ang barko ng ship owners, if we listen to what they wanted, na-adjust na natin yung ating program of study na to satisfy the end user. As of today, I believe hindi fully involved ang end user sa ating sistema. I think it's now time. Yung na-neglect natin na element ng industry na to, kailangan balikan na ng Philippine administration. Okay po. Yeah, so, I agree on that. Okay po, ano po ang mensahe natin kasi yung oras natin ay malapit na namang matapos. Ano po yung mensahe natin sa ating mga seafarers at mga seafarers' wives at mga ibang tao sa industriya na nanonood sa atin ngayon? Unang-una, magmatsyag tayo kung ano yung resulta na ilalabas nila, kung ilalabas man doon sa nakaraang audit. Na sana naman na ang mga taong involved doon sa opening at sa closing ng audit ay gumawa na sila ng drastic move para makorek agad-agad habang yung mga opinion natin ay tatakbo. Kumbaga, gaya sinabi ni Captain Sabay, ang sabi niya, it's now time to talk to the ship owner. Yes, I agree. Talking to the ship owners, hindi lahat ng malalaking ship owners ay they carry the flag of their own country like European. Nag-flag out na rin sila. Matagal na naka-flag out. Iilan lang yung natitira. 45,000. Against, ano sabi natin? 350,000 na lang yung natitira. Nawala yung 110,000. So, siguro kumunti na rin yun. Yung bilang na yun, that was 4 years ago, 5 years ago. So, siguro kumunti na rin yun. Ngayon, magmatsyag tayo kung ano talaga yung ipapatupad ng CHED at Marina. Dahil yun lang naman dalawang departamento yun ang humahawak sa profession natin. Sana makinig sila sa mga payo ng mga kasamahan din nila. Hindi yung payo ng walang karanasan sa pagmamarino. Yun ang mensahe ko. Opo. Salamat po, Captain Flores. Yes. Yes, ako ang payo, mensahe ko sa lahat. Kaya nga, sa pagbabalit ng bagong administrasyon na to, magpalit na rin sila ng mga tanongin ng ngayon nila,
ang talagang mga naapektuhan ng maling mga pag-correct ng mga corrective action na ginagawa na nila from previous findings. Sana magtanong na sila yung mga talagang mga tao na naka-expose sa ganung trabaho, hindi yung mga findings sila lang gagawa at pagkatapos pagalingan ng English, pagalingan ng at tapos yung corrective action na gagawin nila gagawa na naman katulad na sinabi ni Paring Nelson, nagagawa sila na naman ng maraming commission na nalalabas at inventor para to address yung mga findings ng EFSA. Sana hindi ganon. Sana tanungin muna nila, is it relevant doon sa gagawin nating corrective action na yan? Yung talagang nangyayari sa barko. Hindi yung kung ano yung nakasulat sa STCW, which is 10 years ago. Can you imagine 10 years ago, hindi pa rin natin nakukorrect yung mga findings nila basing sa luma na to na STCW na to. Samantalang i-revise na siya. Paano kung in-revise? Paano na natin lalo magagawa ng solusyon? Sana let's stay firm na i-request natin na makita natin lahat yung mga findings para makatulong-tulong ng ideas. Yun lang po. Captain Sabay. Yes, number one, ang payo ko sa ating mga manonood, lalong-lalo na sa mga seafarers, number one, let us observe the community, enhanced community quarantine, aka lockdown. Makiisa po tayo sa gobyerno sa pagpigil ng ating pinakamatinding adversary ngayon, na pinakamalupit nating kaaway ngayon na hindi natin nakikita, kundi ito yung COVID-19. At ang maitutulong natin ay ang magsumunod sa patakaran ngayon na manatili tayo sa ating mga tahanan. Yan ang unang-unang payo ko. Pangalawa, dito, it's about time na we have to understand na to move on, kailangan natin ang mga ship owners. Sila ang nag-i-employ sa mga Pilipino seafarers at hindi ang flag state. Maliwanag po yan. Ang nag-i-employ sa mga Filipino seafarers ay ang ship owners at hindi ang mga flag administration. Number 3 na payo ko at sana maunawaan na ang certificate na dinadala ng bawat seaman sa barko ay certificate ng flag administration. So meaning, kung ang Pilipino sasampa sa Panamanian flag, meron siyang Panamanian certificates endorsed by Panama. So meaning, ang Filipino seafarer na yan is carrying a Panamanian document. Pag hindi ni-recognize, ibig sabihin, ang Panamanian government ang hindi ni-recognize ng another flag. So, ganon ang issue dito na dapat na-assert ng ating administration na na-endorse ng another flag at ang another flag na nag-issue ng endorsement, siya ngayon ang kausap nung kung sino man na hindi gustong tumanggap dito sa certificate na hawak ng seafarer. So, applicable yan kahit na anong nationality. Sana maunawaan. Kaya ang focus natin, quality, integrity, alignment. At number 4, ang isang message ko is that there is only one standard in this industry, and that is the STCW. Wala nang iba. At wag po sana natin tawagin na ang STCW ay ating Biblia. Yan ay isang napakalaking pagkakamali. Ang STCW po ay standard. The only and one standard na we must comply with. Yan lang po. Papa. Yeah, tungkol sa pagkasabi mong Biblia, naikumpara kasi yan sa Bible na ang IMO STCW Convention dito sa Pilipinas ay mayroong 1,000 interpretation. Now, ang masabi ko, paano tayo magka-comply? Iba yung nakita ng findings. Sinabihan tayo na ito yung findings namin. Mali ang inyong curriculum. Halimbawa, dito sa OIC level, mali ang curriculum. Ano ang ating solusyon?
nag-imbento tayo ng OIC Part A, OIC, OLC Part A, OLC Part B. Miguel? Ang ating mga eskwelahan, kailanman hindi nagbago. Yung mga yung mga matitino, yun ang mga matitino. Pero yung mga hausyaw ay talagang nanatiling hausyaw, walang ginawang pagbabago. Pero nandyan, pinababayaan pa rin. Nakikita nila, nagsumbong na ako sa Marina na yung ating mga training center, maraming training center na nagpupunta dyan sa Luneta at nag-o-offer na non-attendance. Alam ng EMSA yan. Akala natin, natatago natin yan. Alam ng EMSA yan. Ngunit, wala silang ginawang aksyon dyan. Very open yan, bebe. It is an open secret na maraming mga training center na nag-o-offer ng non-attendance. Ang atin din mga marino, pumapatol din sa mga ganyang sistema. Kaya ang akin, no, ang dapat kung talagang seryoso, i-open nila. Ito ang mali na ito ang nakita ng paano ba natin ito solusyonan. Then tumawag sila sa atin. Willing na tumulong sila para magkaroon ng solusyon. Nang nagbibigay ng solusyon, hindi pa nakasampa ng barko. Sus Madrimia. Yan, nagkalit-silitse ang ating industriya. Okay. Miguel, your message? Yep. Yeah, my message is with regard to this enhanced quarantine. I know that there is a tremendous amount of uncertainty and fear. And I would just recommend that everybody do their best to follow the guidelines, practice the home quarantine and social distancing. For the family of my crew, the staff at CF Sharp are working tirelessly to assist any crew that are trying to return home. And more importantly, I'm sure everybody will be happy to know that we're forming a skeleton crew workforce to make sure that all of the allotments are paid out and transacted during this time. So, we're doing our best to support our crews and the family of our crew, and encourage everybody to just do their best to support the quarantine. Okay po, para naman sa akin, tiwala lang po tayo at faith na we will all get through this. I mean, yung EMSA nga, nabigyan tayo ng chance, siguro itong coronavirus, kayang-kaya rin nating harapin. So magandang araw po sa inyong lahat and see you again next week. Marami po tayong oras para magsama-sama ngayon through online group chat, and thank you for technology. Magandang araw po sa inyong lahat and good afternoon. Bye! Bye-bye. Almosalan na! Almosalan na! Kainan na! Kala ko merienda.